So today maggagawa tayo ng tutorial paano mag-booking at year 2021. So iba na ngayon ang system. So maraming issues pero panoorin niyo itong video hanggang matapos para malaman niyo kung paano mag-booking ngayon, no? Para maka-receive or makuha niyo yung code at makabook kayo ng appointment. Okay? So ito yung link, ilalagay ko sa description para ma-direct na kayo sa page na to. I-click lang natin tong schedule an appointment. Pili lang tayo dito kung saan tayo pupunta na lugar. I-click lang natin tong by proceeding. Tapos kung grupo kayo, 2, 3, pataas, i-click mo tong group. Pero kung mag-isa ka lang, i-click mo lang tong individual. Then dito, pipili tayo ng site, no, kung saan tayo pupunta. So, halimbawa, ito, Antipolo. I-click natin yung next. Yung site kung saan lugar kayo pupunta, pinakamalapit sa inyo. Okay, so dito sa Antipolo is March na lang yung merong available. February, ubos na rin. So, Diyos ko, ito, ang bilis, di ba? So, pipili ka ngayon ng date kung anong gusto mong araw, tapos mamimili ka ng oras, no? So, pag nakapula na, ibig sabihin wala na. But sometimes, pag nag-aabang tayo, meron parang mga iilan dito, no? Yung iba siguro nagba-back out or hindi nila nabayaran, so merong nag-green. Pero, yun, kailangan nyo talagang mag-abang kasi paunahan talaga. So, ganun yung mangyayari. Sa January, yung red na to, ibig sabihin, hindi pa siguro to nabayaran. So, madaling araw, marami. Pero, depende talaga. Kasi paunahan. So, ngayon, March na lang. So, halimbawa, i-click ko tong 10 to 11. I-click ko yung I'm not robot. Then, i-click natin yung next. Ito, guys. Then, mag-next tayo. So, very important yung email address nyo, ha? Itong email address nyo. Kasi doon isi-send sa inyo yung confirmation after nyo magbayad. Okay? So, fill-upan ko lang to. After natin to ma-fill-upan, guys, i-click lang natin yung next. So, make sure na tama po ang email address nyo. So, dito sa father's information at mother's information. So, nanay at tatay mo lang dito. Pag na-fill-upan mo to, i-click natin yung next. I-click natin yung next, guys. Dito naman tayo sa application information. So, dito, kung new ka, or renew. Kung renewal ka, i-click mo yung renewal. Pag renewal, ilalagay mo lang yung old passport mo, tapos yung date of issue. Yung issuing authority is kung saan mo siya kinuha. Like, DFA Isiana, ganun. Or Isiana lang, pwede din. Or SM Manila, mga ganun. Kung saan mo siyang kinuha noon. Saan, since birth. Okay? So, dito, ang contact emergency person, tapos yung contact number. Tapos, in-next na natin. Then, i-click natin yung next. Dito is contact information. So, complete address mo. Kung wala kang trabaho, pwede NA na lang ilagay mo. Guys, i-click lang natin yung next. Okay? So, okay na yung ating information. Nag-green na lahat, no? So, ang gagawin natin, guys, halimbawa, meron po kayong mali dito. I-click nyo lang yung edit. Pag na-edit nyo na po, pwede nyo i-save. I-click nyo yung save. Since na hindi tayo mag-i-edit, okay na tong ating information. Scroll down lang natin. Makikita natin tong I'm not robot. I-click nyo yan. Tapos ito. I am aware. Okay? So, ito yung ating schedule. So, i-click natin yung confirm. So, dito tayo nahihirapan, di ba, guys? Kasi, ang tagal nito mag-loading. So, nga, i-click itong regular. Lalabas yung choices. Sometimes, pag hindi lumalabas, antayin nyo lang siya kung umiikot siya. Huwag nyo siyang i-refresh. No? Huwag nyo i-click yung refresh. Maganda talaga pag nasa computer kayo kaysa sa cellphone, no? Para ma-manage nyo siya. So, ngayon, ang i-click ko, hindi over the counter. Kasi once na over the counter, guys, kahit na sinasabi nilang mag-i-email sila, wala talagang email. Wala kayong marireceive na madalang lang. Ang dami ko na-encounter talagang ito yung problema. Dapat nire-remove na nila to over the counter. Kasi useless to Hindi naman, nakakabuisit lang. Hindi talaga kayo makareceive ng email. So, ang gagawin ko ngayon, i-click yung debit card or credit card ang igagamitin natin, Visa. Kung wala kayong Visa, guys, gumawa kayo ng Paymaya. Kasi ang Paymaya, pwede na natin gamitin yung Visa doon. Mag-cash in lang tayo, lagyan lang natin ng 1,000 para may pambayad tayo sa passport natin, no? Kasi pag over the counter, guys, asahan nyo wala talaga kayong matatanggap na email. Sayang lang yung napili nyong location at napili nyong schedule, mawawala lang kasi hindi kayo makakatanggap ng email. Okay? So, sana po nag-gets nyo. So, ang i-click natin is yung debit card. I-click natin yung Pay Now. Dati, merong urgent, diba? Ang tawag noon, Express. Ngayon,
lahat normal na ang process. Since na nagka-COVID, nagka-ganitong virus, tinanggal na nila yung express, which is 1,000 plus ata yun, no? So, ngayon, antayin lang natin to. Dito, sometimes, paulit-ulit, sometimes, nakakailang, nito, try eh. Sa mga previous na nabukunan, no? So, ayan, katulad yan ngayon. Ikot lang siya na ikot. So, medyo matagal. Huwag nyo lang siya i-refresh. Hayaan nyo lang siya Kung wala kayong visa, katulad sabi ko kanina, maggawa kayo ng Paymaya. No? Yung Paymaya, meron kasi silang visa doon. Pwede nyo natin yung gamitin. Mag-cash in lang kayo. Tapos, pag nagka-cash in kayo ng 1,000, pwede na kayo magbayad dito sa credit at saka debit card. Merong visa dito. Yung GCash kaso yung GCash hindi pwede pala kasi American Express yung sa GCash. Okay? So, ang pinaka-easy way talaga kung wala kayong mga credit card ganun is Paymaya. See? Ang tagal ng loading niya. Okay? Ayun guys, successful na yung ating Ayun guys, bumalik sa payment. Sa ito, pangalawa natin to. Ang tagal ng ikot kanina. Ulitin ulit natin. Pangalawang ko na to. Pangalawang ikot na to ngayon. Ingay ng basurahan. Dumating na yung basura. So, pangalawang ikot na to Kailang minuto na rin ako dito So, ayan guys, after second try natin, lumabas na ito. So, ito yung sabi ko sa inyo, pwede nyong gamitin ang Paymaya. Pwede nyo itong i-click, no? Pag na-click nyo to, kung may Paymaya kayo, i-scan nyo lang to, no? Yung QR code or mag-login para mabayaran nyo siya. Okay? Kung wala naman, kung meron kayong Paymaya, pwede nyo nang gamitin yung visa ng Paymaya nyo. Ilagay nyo lang yung information dito. Tapos yung code. Okay, yung CVV. Tapos 1,000 yung babayaran. So ngayon, i-click ko lang to, no? Ilagay ko lang yung ko dito, tapos i-click natin yung complete order. So payment is processing. Ayan. Check out page. So ito yung guys, ilagay ko lang yung email address nyo dito or yung inyong cellphone number para mag-send ng message. Okay? Yan, payment successful. So antayin lang natin. So, ayun guys, payment is successful. Na-receive nila yung payment nandito. At saka yung naka-PDF. Hindi lumabas yung pangalan nung binuking ko. So, try natin i-refresh. Ayun. Ni-refresh ko siya guys. Lumabas yung pangalan. Ito yung ibig ko sabihin sa inyo. Ayan. Rowena Manatad. So, ito, naka-PDF na to. Pwede na natin siyang i-click. Kahit wala pang email na dumating sa atin, kahit hindi natin i-check yung email natin, walang problema kasi nandito na yung PDF. Ipiprint lang natin to. So, i-click ko to Ito. Naka-PDF na siya. So, isi-save ko lang siya sa downloads. Lagyan ko lang ng pangalan para Okay, isi-save ko na siya dito. So, ito yung kanyang PDF, guys, no? So, ganun siya guys, kabilis pag ang pinili nyo is yung credit card, hindi over the counter. Kasi pag over the counter, napakahirap magkaroon ng email. So, ito, di ba, ang bilis lang. Although, nag-antay tayo doon sa pag-ikot-ikot, yung loading, doon sa my payment system, doon sa payment, pag nakarating tayo doon, medyo mabagal lang talaga yung loading. Pero, worth it naman. Kasi piliin nyo yung over the counter. Hindi ka nag-expect kang may email na darating sa'yo pero wala talaga. Wala na, sayang na yung schedule na napili mo, makukuha na ng iba. So, pumunta ako sa email ko, guys. Ito yung email ng client ko or yung nagpabook sa akin. Punta lang ako dito, isi-send ko lang sa kanya yung naka-PDF, no? Punta ako sa downloads, makikita ko ito yon. Ito yung sinave natin. Save. So, ito yung kanyang, ipapaprint. Okay, mamaya pakita ko sa inyo. So, isi-send ko lang to sa kanya.
na successful na yung booking natin. Message sent na doon sa nagpabook sa akin. So, ngayon, ititingnan natin ha. Kahit wala tayong natanggap na email, meron tayong matatanggap kasi nabayaran na natin to. Pero, delay yung email. Baka mamaya pa, ilang oras pa yon. Pero, ito yung, pag nandito na tayo, i-click nyo lang to. Kasi PDF na to. Ito na yun eh. Kahit wala kayong matanggap na email, ito na yun. I-download nyo na lang. Oh. Ayan. Ayan. Ito yung 4 na piraso na ipapabook nyo. Ito yung mga important reminders. Okay, basahan nyo lang yan, guys. So, makikita nyo dito, 4. Page 1 to 4. So, 4 yan, pa-print nyo. So, ito, merong kang resibo din na matatanggap. Ito yung sa'yo. Pero dadalhin mo tong 4 na to. Ito yung pa-print mo. Halimbawa, wala kayong printer. Okay? Wala kang printer. So, pumunta ka lang ng computer shop. Diba, ito yung sinend ko sa'yo. Halimbawa, ito yung email na natanggap mo. Pumunta ka lang ng computer shop. I-send mo lang ito i-forward mo lang to sa email nila. Click mo yung forward. Ilagay mo yung email address. Pag na-click mo yung forward, ilagay mo yung email address ng computer shop na pupuntahan mo. Halimbawa, isi-send mo sa kanila. Tapos sila nang bahala mag-print yan. So, ganun lang po kasimple kung medyo nahirapan talaga kayo. Piliin nyo na lang yung debit card. Guys, sana guys nakatulong to sa inyo, no, kung paano kayo mag-book. And please share nyo sa iba para ma-aware sila. Salamat po sa panonood and please don't forget to like and subscribe po sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. And good luck po sa sa pag-renew or pagkuha nyo ng passport. Mag-ingat po kayo lahat.